Sa wild, hectic ang schedule ng mga bayawak. Pagputok pa lang ng araw, naghahanap na sila ng pagkain. Kapag busog na, magbibilad naman sila sa initan para mabilis matunawan. Hindi rin mawawala sa kanilang busy schedule ang exercise. Solo trip man o team effort, ganito alagaan ng mga bayawak ang kanilang katawan. Pero lahat yan, nag-iiba kapag sa kamay ng tao sila napupunta. Ang laki! Grabe, ang laki no? Tsaka ang lapad ng tiyan, no? Habang naglalakad sa gubat, nakaramdam ng gutom ang bayawak na si Butchiki. Kaya naman dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang dila. Pinapakiramdaman niya ang kanyang paligid kung saan makakahanap ng pagkain. Ang problema, hindi marunong maghanap ng pagkain si Butchiki. Dahil bago pa man maganap ang eksenang ito, sa kulungan ito ko muna unang nakita si Butchiki. Mahigit 1 taon na sa pangangalaga ni Aling Nenita ang batang bayawak. Bakit po kayo merong bayawak? Kami na nakita po dito sa may pintuan namin. Pumasok sa... Hindi po, dito lang po siya. Nakaharap po sa akin. Tinawag ko po yung bayaw ko. Okay. Sabi ko, Pangkoy, ang laki ng butike. Tapos bumaba siya. Tapos sabi niya, ay hindi ang butike, yan, bayawak yan. Okay. Tapos baba siya, tapos umakyat po dito yan. Nag-umakyat. Dinakma po nila. Kailan po nangyari yon? Last year po ata. Last year pa. So ibig sabihin, nakakulong siya dito since then. Opo. Saan ang pinapakain niyo sa kanya? Manok po. Hindi niyo ba sinubukan na ilabas, kumbaga, pakawalan na lang, ganyan? Hindi po. Bakit po? Ay nalagaan po namin, parang ginawa na po namin pit siya. Ang laki na niya, hihingi ng pagkain. Kasi sanay kayo na nagbibigay sa kanya ng pagkain dito no? Baba natin! Ouch! Ayan. Agad kong sinuri si Butchiki. Ang taba niya, laki ng tiyan. Very unusual yan sa mga wild na bayawak. Overweight si Butchiki. Paano ba naman? Hotdog ang madalas ipakain sa kanya o minsan laman na manok. Naku po! So they seem to have very good body mass. And then yung visceral fat sa abdomen, dun yung malaki din. Kasi nga wala sila exercise. Cold-blooded ang mga bayawak. Ibig sabihin, mahina ang kanilang metabolism o panunaw. Sa wild, lagi silang may exercise. Nakakatakbo at nakakaakyat sila ng mga puno. Strict din ang diet nila. Mula 1 hanggang 2 beses lang silang kumain kada linggo. Kaya mali, napakainin sila araw-araw. This one is a male. Nakita ko na agad. Okay, walang sugat sa katawan. Very feisty. Ang ganda ng mata. 40.5 inches. Very good candidate ito kasi nakita niyo, napakaligsi. Yun nga lang ang taba niya. Laki ng tiyan. Sa ngayon, hindi pa agad may babalik sa wild si Butchiki. Kailangan muna niya mag-diet para mabilis siyang makagalaw sa gubat. Kailangan din niyang matutunan na maghanap ng sarili niyang pagkain at hindi na aasa sa tao. Kaya naman sa ngayon, i-rehabilitate muna siya sa rescue center ng DNR. Nakikipag-away para sa pagkain na teritoryo. Umaakyat ang puno para maghanap ng pwesto.
Mabilis na lumalangoy para lumayo sa predator. Ganito ko nakilala sa wild ang mga bayawak. Pero kung gaano ko sila kadalas makita sa gubat, ganoon ko rin sila kadalas na maabutang nakakulong. Dahil ginawang alaga ng matagal na panahon. Sa Angono Rizal, nakilala ko si Mang Rolando at ang alaga niyang bayawak. 500 piso lang daw niya ito nabili noong 2007. Paano nyo ba siya na-acquire? Nag-swimming ho kami sa Sambales, sa Iba. Tapos, along the way, nung pauwi na kami, may mga kag-aalok ng ganyang bayawak sa daan. Then, binili nyo? Binili namin. Tapos, ireregalo ko sana. Nung ireregalo na, nag-iyakan yung mga anak ko. Dahil inuwi ko, ayaw nilang pakatay. Naabutan ko ang bayawak na sinisiksik ang sarili sa maliit na trays ng tubig. Gustuhin man niyang umakyat, hindi niya magawa. Maliit na kasi ang kulungan para sa kanya, kaya limitado ang kanyang galaw. Sa ngayon, hindi pa raw ito naaasikaso ni Mang Rolando dahil umalis na rin sa bahay ang kanyang mga anak. Kaya naisipan niya itong isurrender sa DNR. One, two, three. Kasama ang DNR Antipolo, sinuri ko ang lagay ng bayawak. Babae siya. We're looking for growths. Sugat, wala naman. Base sa haba at bigat ng bayawak na umabot sa 12 kilos, masasabi kong overweight o obese ito. Isang kondisyon kung saan labis ang katabaan. Pero ang mas nakaagaw ng atensyon ko, ang hindi pangkaraniwang laki ng kanyang tiyan. We check the skin. Actually, mataba siya, yung kakaiba sa kanya. Malapad masyado ito, siguro because yung enclosure niya masyado maliit. May tinatawag na visceral fats ang bayawak o yung taba na naipon sa may tiyan. Dahil sa sobrang katabaan, posible silang magkaroon ng liver disease na kapag hindi naagapan, pwede nilang ikamatay. Kung gaano kahaba naman yung kuko, gaano katalas. So, hindi yun usually humahaba ng ganyang kahaba eh. Dahil sa pag-akyat sa mga puno, paggapang, napupudpud yan ng kusa. But because nasa enclosure nga siya, humahaba ng ganito. And kapag lalong humahaba yan, pati yung blood vessels dun sa loob, humahaba din. We'll cut it later. Hawak lang dito. Yan. Ang pag-aalaga po ng wildlife na without documents or legal source, ito po ay bawal sa ating batas. Batas na RA 9147. Nakawala na si Mang Rolando sa responsibilidad sa pag-aalaga ng bayawak. Pero ang bayawak, para pa ring nakakulong dahil sa maaaring hindi na siya mabalik sa kanyang natural na tirahan. Ganito ang madalas na sinasapit ng mga bayawak na hinuli at inalagaan. Kung sa tao masama sa kalusugan ang sobrang katabaan, ganoon din sa mga hayop. Kung patuloy natin silang ikukulong, tinatanggalan natin sila ng karapatang maging malusog at alagaan ang kanilang sarili sa wild.